So kahapon meron akong binahaging video. Ito yon. Ang title nun is How I Managed to Break My 10K PR. So ang 10K PR ko is currently 47 minutes 50 seconds na. Or 51 seconds. So na-break ko yung dati-rati 48 minutes 50 seconds. Pero yun nga, yung sinabi ko, ang interesting part nun is reduce yung mileage ko from January. Actually, December pa lang nag-reduce na ako ng mileage. So, ang mileage ko usually is 200 plus. So, kung titingnan natin, sa 2025, nung nagsimula akong gumamit ng Garmin Forerunner 165 na relo ko, ang mileage ko sa, wait lang, ang mileage ko dito sa October 203, tapos November 203. Nung December, na-reduce siya 281. Ito yung back-to-back-to-back na tatlong race events na sinalihan ko. Tapos after nun, nag-reduce na talaga ako ng mileage kasi may nararamdaman na ako sa tuhod. January, naging 129 na lang kasi medyo, yun nga, meron akong dinaramdam sa aking tuhod. Tapos February, nag-97 na lang, bumaba pa siya. Tapos last March, medyo tumaas ulit kasi parang nakaka-recover na ako. And ngayon, April, 74 kilometers na ako. Now, sinabi ko dun sa video ko na ang maring dahilan kung bakit na break ko pa rin yung 10K PR ko kahit reduce yung mileage ko, reduce yung intensity ko is that number one is yung pacing strategy. So, hindi talaga ako nagmabilis nung first and second kilometer. Kontrolado lang yung pace ko. Hindi ko pinilit na magmabilis sumabay sa hype. Yun yung una. Pangalawa is yung aerobic base development ko nung nagsimula akong tumakbo kasi yun nga halos mag-isang taon din ako from 2024 to 2025 na zone 2 lang, mga easy run lang yung ginagawa ko. Hindi ako nag-e-speed work. So talagang medyo nakapundar ako sa aerobic base ko. Tapos meron pa akong tatlong idadagdag ngayon kasi nakalimutan ko siyang sabihin. So yung mga takbo ko nitong 2026, although mababa siya, unang-una, yun nga yung sinabi ko, binahagi ko sa isa pang video ko is that more on morning runs ako. So sa umaga na ako tumatakbo. Now ang umaga dito sa amin kahit mga alas 6 pa lang, merong araw. So mainit na. So part of my training is heat training. So mainit na panahon. So isa sa makakatulong din sa endurance yan, heat training. Yun yung unang-unang nakalimutan kong sabihin. Pangalawa, besides sa heat training, yung mga dinadaanan ko rin, every run ko, usually, merong uphill. So yung uphill na ginagawa ko, actually, hindi ko tinatakbo siya ng mabilis. Kasi nga, recovering pa ako sa aking injury. Nagre-recover pa ako sa aking injury. So hindi ko siya tinatakbo ng mabilis. Instead, zone 2, zone 3 lang. Around, pinakamabilis na zone 3 lang yon. So hindi ko pinupush yung sarili ko na bilisan at hindi ko rin ginagawa na uphill repeats. Kundi iisang daan lang. Dadaanan ko lang tapos pauwi, madadaanan ko rin ulit. Yun lang. Hindi talaga pilit na babalik-balikan mo, parang hill repeats nga. Hindi yon. So, uphill sa heat training. Pangatlo, ito yung isa sa pinaka-importanting bagay talaga para sa ating mga tumatakbo. Yung pagtulog. Yung pagtulog ko, pinipilit ko talaga na before 10 p.m. makakatulog na ako. Or at least hindi talaga matatagalan. Or babawi ako tuwing hapon. Or mga around 11 a.m., 12 noon, natutulog ako. So kahit na yun nga, reduce yung mileage ko dyan, na-break ko pa rin yung PR na 10K ko. So ang 10K PR ko dito makikita natin, ito yung takbo. And kung mapapansin nyo, yung mga takbo ko, kung gaano kabagal, mabagal lang talaga yung mga takbo ko. 8 minutes, average pace, 7 minutes 30. Ito yung takbo kay Juana, ito yung 10K na PR ko, yan. Titingnan natin, 4:47. So, na-break ko, bali, ang split ko dyan sa 10K is yun, 47:51. Yung 10K ko. Tapos, yung ibang takbo ko, gaya ng sabi ko, easy run lang. 7:32, 8:40, tapos 8:06, 6:23,
6:53, 8:14, 8:07, 9:09. Tapos ito since sub-threshold intervals to, 5:48, pero hindi pa rin ganun kabilis, di ba? Tapos 7:10, 6:08, 8:34, 8:24, 12:01. Ito paglalakad-lakad lang to. 5:38, ito 8 times or 3 times 8 minutes. Sub-threshold interval din to. 5:38 yung average pace. So talagang hindi ako nagmamabilis. Mostly mabagal lang yung mga takbo ko. Anyway, I hope makatulong to. Yung nga, HIIT training, uphill, mga uphill yung dinadaanan ko sa tulog. Pinipilit ko talaga makatulog ng at least 7 to 8 hours.